Nanalo ang San Miguel Beermen kontra dito sa Rain or Shine kagabi, pero ang report ngayon ay mukhang interesado ang SMB na i-trade na itong si Jeron Teng dito sa Blackwater Bossing. At posible baka maging kapalit niyan ay si Cedric Bearfield. Posible rin may lumalabas na report na baka i-trade ng SMB naman ay itong si Wami Tiongson. Pero ngayon mukhang mas malaki daw yung posibilidad na baka itong si Jeron Teng ang i-trade ng SMP. Kasi kung i-consider natin itong lineup ng San Miguel Beermen ngayon, ang ginagamit talaga nila dito sa posisyon ni Jeron Teng, yung small forward, ay si Don Troliano at si Marshall Lassiter. Nandiyan pa si Chris Miller, yung rookie nila. So nakita naman natin na halos wala ng playing time talaga na makukuha si Jeron dahil maganda pa rin nilalaro ni Marshall and obviously si Don Troliano. Doon naman sa shooting guard, nandiyan si CJ Perez at si Jericho Cruz. Kaya malamang nga itong si Jeron Teng ay matrade na ng San Miguel Beermen dito sa ibang kuponan katulad nitong Blackwater Bossing para kay Bearfield. Si Bearfield naman kasi ay mukhang hindi na magtatagal dito sa Blackwater kaya malamang sa San Miguel Beer na yan mapunta sa bandang huli. At maganda naman kung sa San Miguel yan mapunta dahil doon magkakaroon siya ng chance na maglaro para sa isang championship contender. At itong si Bearfield sigurado yan naman ang gusto niya talaga maglaro sa isang team na magkakaroon ng malaking chance na manalo ng kampyonato. Kaya nga kung sakasakali na mapunta ito si Cedric Bearfield dito sa San Miguel Beermen, magiging malaking bagay yan para kay Coach Leo Austria. Kaya itong si Jeron Teng kahit mawala yan sa San Miguel, hindi naman yan magiging balakid dahil maraming ang player sa San Miguel na naglalaro sa kanyang posisyon at makatutulong pa rin naman to si Jeron Teng dito sa Blackwater kung diyan siya mapunta. Nabanggit ni Coach Tim Cone doon sa game nila kung saan natalo sila sa Meralco. Ang naging problema daw ay naubos yung lamang nila nung pinasok niya yung bench niya. Sa parang senyales na to na kinakailangan yung bench ng Barangay Ginebra ay maging mas malalim pa para magkaroon sila ng mas magandang tsansa na manalo at hindi maubos yung mga kalamangan sa mga ganyang sitwasyon. Kaya nga mukhang itong si Coach Tim Cone, wag na tayong magulat kung yan ay gagawa ng paraan para makakuha ng additional bench players na pupwede dito sa Barangay Ginebra. At kabilang doon sa mga players na pwede niyang i-trade, of course, si Ralph Cuna dyan, si Jason David, si Jared Dillinger, at yung iba pang mga hindi naman talaga nagagamit nitong si Coach Tim Cone. Sigurado magiging maganda tulong yan para dito sa lineup ng Barangay Ginebra. Pagdating naman dito sa mga players na pwedeng idagdag ng Ginebra sa kanilang lineup, well, depende yan kung sino ba sa tingin ni Coach Tim ang kinakailangan niya. Sa tingin ko ngayon, obviously, isang big man ang bagay dito sa Ginebra at nandyan itong mga options katulad nila Flores nitong Titan Ultra at si Balongay nitong Phoenix. Pero nandyan din siguro pwede niya subukan itong si Kit Datu nitong Rain or Shine Elasto Painters. At syempre, alam din natin na nandyan naman itong sila Justin Chua na pwede pa rin niya makuha o kaya si Brandon Ganuelas Rosser. So maraming options na pwedeng ma-acquire itong Barangay Ginebra para naman masiguro na sila ay hindi na magkukulang sa big man dahil to si Isaac Go parang hindi na talaga yata magagawa ng paraan para makapaglaro ng matagal. Parang si Luis Villegas yata ito nung Rain or Shine na 2 years nang may injury. Kaya nga itong Barangay Ginebra ngayon sigurado naggagawa ng paraan para maging mas kumpleto at mas competitive itong roster nila para dito sa ongoing na Philippine Cup. Alam natin mahaba yung kampanya ngayong season, 15 months ito. Kaya kinakailangan ng additional personnel ni Coach Tim Cone. Ang isa pa nating balita ngayon, ang Titan Ultra daw at itong Terra Firma Jeep ay baka magkaroon ng trade yan. At mukhang mag-uusap sila dahil ang Titan Ultra daw interesado na makuha itong si Kay Marcarino mula dito sa Terra Firma. Kahit na merong ACL daw to si Carino ay gusto siyang ma-acquire nitong koponan ni Coach Jana Del Cardel para magkaroon sila ng additional big men na ma-acquire dito sa kanilang roster. Dahil baka nang nakikita na ni Coach Cardel na yan ang kanilang kinakailangan. Na itong center nila na si Jeyo Ambohot ay mukhang more of a perimeter player. Kaya itong si Kay Marcarino daw talaga ang iniintay at hinahanap nitong si Coach John Cardel. Pamilyar siya siyempre sa laro ni Carino dahil sa matagal na panahon nag-coach itong si Cardel diyan sa Terra Firma Jeep. Ang magiging question na lamang kung papayag kaya yung dati niyang deputy na si Ronald Tubid na makuha na itong si Kay Marcarino.
Kahit kasi may injury si Carino, hindi naman yan basta-basta pakakawala ng Terra Firma. Lalo na at sila mismo ay hindi naman maraming center. Magiging matindi ang negosasyon ng dalawang panig at isa ito dito sa susubaybayan ng mga fans dahil ang gusto nilang makita dito kung ano ba talaga yung gagawin nitong lineup ng Terra Firma Jeep at ng Titan Ultra kasi marami naniniwala pa rin na farm team itong Titan Ultra at ngayon ay mukhang yan ang pinag-uusapan talaga kung ito ba talaga ay dapat gawin ng lineup nila. Kaya nga marami naniniwala talaga na sooner or later gagawa ng paraan itong Terra Firma para naman maging competitive din sila kahit na dito sa last conference nila sa PBA. Kaya nga tignan natin kung ito namang Titan Ultra magiging talagang sabi nga nila independent team kung yan ba ay mangyayari. Lalo na at syempre lahat ng mata ng fans nakatutok dito sa kanilang roster. Kaya nga very interesting ang mga susunod na araw para dito sa dalawang koponan, Terra Firma pati na itong Titan Ultra. At ang huli nating balita ngayon, itong Magnolia Chicken Templados daw ay posible na gumawa ng paraan para naman makuha itong si Richie Rivero mula dito sa Phoenix dahil gusto nila na magdagdag ng additional na mga batang guards. Parang yan ang nakikita ngayon nitong Magnolia Chicken Templados na solusyon para mas lumakas pa yung lineup nila. Nakita naman natin na itong Magnolia Chicken Templados, parang alam na ni LA Tenorio yung formula dyan. Kahit na natalo sila kagabi sa Meralco, na ang kinakailangan talaga yung mga bagong players katulad nila Jerome Lastimosa, Xavier Lucero at iba pa. At ito na talaga magiging magandang oportunidad na kumuha sila ng iba pang players. Lalo na at syempre itong Magnolia naman hindi kinakailangan talaga ng iba pang mga big men dahil nandiyan na si Lucero. Pero yung pagdagdag sa guard, pwedeng pamalit na yan dito kila Paul Lee, Mark Baroka, doon sa iba pa nilang mga matatanda na mga guards na ilang taon na naglalaro dyan sa hot shots. Kaya nga pagkuha ng ganitong mga players talaga, priority yan ni Coach LA Tenorio para yung kanyang roster naman ay maging isa dito sa masasabi natin talaga na matindi yung ipapakita dito sa liga. Ngayon, kung ito namang si Coach LA Tenorio ay very disappointed dito sa pagkatalo sa Meralco, at least nakapunda na ng ilang panalo itong Magnolia, kaya nga okay na rin yun. Sa susunod na laban makakabawi naman sila. Pero yung pagdagdag dito sa roster nila ng isang player katulad ni Richie Rivero, magiging maganda ang tulong niyan dahil alam natin si Richie Rivero nagpapakitang gila sa Phoenix at sigurado na pag yan nalipat sa Magnolia, magiging maganda pa rin yung nilalaro niyan. Kaya nga maraming naniniwala talaga na ito si Richie Rivero ay magiging isa dito sa mga stalwarts ng Magnolia kapag siya ay nalipat dyan. Kung sino naman yung kapalit, magdedepende sa pag-uusap nila. Pero very confident ang Magnolia Management na makakakuha sila ng mahusay na kapalit para dito kay Richie Rivero na talagang gusto na raw matagal na makuha nitong Magnolia Chicken Templado sa chat sa PBA. Bago tayo magwakas ay binabati natin yung ating mga regular na taga-subaybay. Katulad ni Katsakino Dukusin, itong si RG Bueno, si Ronald Berbosidad, binabati din natin. Si Joshua Giray Espejo at Rosales Family, si Donel Santiago, si Joseph Pineda, si Malyari Mascariñas. Binabati din natin si Judy Villarosa, si Anthony Alon, si Michael D, si Ireneo Salangsang, si Katsakino Dukusin, si Enju, pati na rin yung iba pa nating mga regular na mga viewer na palaging nanonood.